November 24, araw ng linggo. Isang nakakalungkot na naman na pangyayari po ang naganap dito sa may Isla Puting Bato sa may Manila po. Kundi po ako nagkakamali, parang last April po, last year. Nagkaroon din po ako ng coverage dito. Habang inaapulan ng ating mga bumbero ang sunog na ito. At yun nga po, around 8 AM, kung di po ako nagkakamali, alas 8 or alas 8 pasado po, nag-umpisa po itong alarma na ito. At umabot po ito ng Task Force Charlie po, around 4 PM pasado rin po. At katulad po nung last year, dito po tayo uli nakapwesto sa may loob ng pier. Parang ito po kasi yung pinakamaganda at pinakamadaling access para sa ating mga bumbero. Kitang-kita naman po natin na kung gaano po nila pinagtutulungan na mapula yung apoy po. At sobrang naman po dahil pinapayagan po ng management na pumasok yung ating mga bumbero para makapwesto at mapula yung apoy. Tsaka ang ganda ng space nila dito, parang hindi po nila naisip din nila na hindi po ma-congest or maging masikip po itong lugar na to dahil in case of emergency, may mga madaanan yung ating mga kababayan na banda dyan po sa Isla Puting Bato at meron pong kunyari naman po ay sunog, may mapwestuhan po yung mga bombero natin. Sa point of view po, andyan po ako sa side nung kaliwa po. Nung bandang mga 10 po kasi, medyo naapulan na po nila yan, na-control na po nila yan dyan. Hindi ko pa po masyadong napakita yung kanan po. Diyan po kasi yung mga bandang 10 AM po, medyo lumakas po. Makikita nyo po yan mamaya sa video ko na yan, medyo maputi na po yung usok dyan, no? Although meron pa pong apoy, yung part na kaliwa na po yan, dulong-dulo. Pero may maya-maya po sa video ko makikita nyo po yan na medyo napahina na po nila. At yun nga po, bandang mga maya-maya lang po, makikita nyo po yun dun, bandang sa side ng kanan na yan. Medyo lalakas po. Yun po. Ang ganda rin po nung ginawa ng ibang bumbero natin. Pinwestuhan na nila po advance in location para hindi na po kumalat pa yung apoy. Ganun naman po palagi yung ginagawa nila, yung mga pagkakalatan po, pinipwestuhan na nila agad para hindi na po mas lumaki pa yung apoy. Ayan po, papakita ko po sa inyo yung pwesto ng iba nating mga bombero, na full effort po sila habang may mga nakapwesto po na malapit na nakapwesto sa taas po. Yung mga kasama naman po nating mga fire volunteer at mga taga BFP ay bumubuga rin po kasi dyan sa pwesto ko, grabe po, sobrang init po. Paano pa kaya silang mga nakadikit po or malapit po sa mismong fire scene? Ayan po, kung mapapansin nyo, dyan, medyo mahina na po. Ito, medyo gitna po ito Itong pwesto nila, yan po, medyo tututukan po natin to dahil ito po ang isa sa medyo kinilabutan po ako. Talagang, sa pwesto ko po na yan, naka-zoom pa po yan. Sobrang init po. Pero grabe, no, kung titignan nyo po, parang napakadali lang sa kanila. Pero sobrang hirap po niyan. Ayan, no, kita nyo po na napakalakas po ng hangin dahil yung usok parang nagwi-whirlpool po. Kumbaga, nagsasabay-sabay yung hangin. Kaya yan, bumibilog po. Parang last year po, yung hindi lang po usok ang nagwi-whirlpool po, yung mismong apoy po. Yan. Ayan po, medyo bumaba po si Chip dahil yung whirlpool po ng apoy
O yung buhawi po ng apoy medyo, ay yung buhawi tama, may apoy po. Di katulad nung usok lang po yung pinaka-whirlpool niya. Ayan po, dumating po yung pinaka-ladder po na taga VFP po yata ito. Nagsiset up na po sila para gamitin po. At yun po, sobra po akong nagpapasalamat sa effort ng ating mga bumbero, mapa-BFP man po yan or mga volunteer. Talagang kung titignan nyo, buwis buhay po at tinataya po talaga nila yung buhay nila. Magawa lamang po yung sinumpaan nilang tungkulin. At syempre, nandyan din po, marami rin po tayong makikita mga standby na mga medic dyan. In case of emergency, kung magkaroon man po ng disgrasya sa mga residente or sa ating mga bumbero habang ginagampanan nila yung kanilang tungkulin. At andyan din po, may mga pulis din po tayo na tawag dito, nandyan naka-standby din po para sa kaayusan po at kapayapaan ng kapaligiran. Ayan po, yung bandang kanan na po ako niyan, lumipat na po ako. Kung mapapansin nyo po, itim po yung usok. Ayan po yung medyo malawak po. At ito po, ipapakita ko sa inyo yung pwesto ng apoy po. Yan po, makikita nyo yung usok na medyo light po at solid po na black. Yan po yung kanang side po, yung medyo lumakas po. At yun po, muli po ako po si JM Moto. Lagi ko pong sinasabi at pinagpapasalamat po at idinadasal ang kaligtasan ng ating mga VFP at firefighter na volunteer, pati po sa mga medic natin. At yun po, saludo po ako dahil hindi nyo po sinusukuan at lagi po kayong nandiyan para gampanan ang inyong sinumpaan tungkulin. Naway gabayan po kayo. At para naman po sa mga residente po ng mga taga-Isla Puting Bato, dalangin ko po ang mabilis ninyong pagbangon at pagpapatuloy po after po mangyari ang pagsubok na ito. At yun po, muli po, maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Dapat dito, mas malapit yung bubong eh. Grabe tibay ng ang nilagay nila na no? Eh,